Siya nga pala, para sa lahat ng nag-aabang kay Justin Brownlee sa kanyang pagbabalik, mukhang hindi pa muna ito unang maglalaro sa Ginebra. Ayon sa Spin, kinukuha po siya para palaruin sa strong group team na lalahok sa isang kompetisyon na gaganapin sa Dubai. Kapag nakuha na nila si JB, may mga former NBA players po siya makakasama at pati rin si Marcus Dautit. Dahil dyan, excited ng lahat na makita ulit on court si Justin Brownlee. Second update, alam nyo ba na pinapalayas na ngayon yung tumula kay Renz Abando? Ang humihimok po nito ay yung mga Pinoy sa Korea at mismo Korean fans. Bago tayo magpatuloy, kung nais yung suportahan ng aking channel, just click subscribe and share. May isang malaking tournament po ang magaganap sa Dubai at isa nga ang Pilipinas sa highly anticipated team na sasali sa Dubai tournament na to. Ang Pilipinas team na tinatawag ding strong group, si Charles Chiu po ang coach na napili habang si Brian Gurian ang isa sa mga kasama dyan sa coaching staff. Sa pagkakaalam ko, parang consultant ata siya dyan. Ang dami nagtatanong, bakit hindi na lang gawing coach si Brian Gurian? Kung ikukumpara mo naman si Charles Chiu na naging coach lamang sa Collegiate League, di hamak mas madiin ang comprehension ni Brian Gurian. Moving on kay Justin Brownlee. Ayon mismo kay Charles Chiu, kinausap niya si Brownlee at meron nga siyang contract ngayon. Sabi ni JB, gustong gusto niya maglaro para sa strong group para mag-represent sa Pilipinas. At dahil nagkasundo na nga si JB at ang strong team, ibig sabihin, maghihintay na lang ang kampo ng strong team kung kailan ililift up ang suspension ni JB na inaasahan na mawawala na ngayong buwan. Sa katunayan, nung nalaman ni Charles Chiu na malapit na makabalik si JB sa court, agad nila itong kinontak. At ang kinagandahan pa ng strong group na to, balita ko, malaki-laki raw ang investment nila sa Philippine team ngayon dahil mga former NBA players talagang isinama sa Philippine team at isinali na rin sa listahan ng former Gilas naturalized import na si Marcus Dautit. Si Dwight Howard na isang former LA Lakers promising player, makakasama rin ni JB sa Dubai tournament. Saan ka pa? Ang astig naman yan? Parang gusto kong panoorin to ah. Ang gusto mangyari ng strong group, magkaroon ng sweep. Gusto nila na pagharian talaga ng Philippine team ng Dubai. Ang nagustuhan ko naman sa Philippine team ngayon ay malaking bagay na nag-invest tayo ng mga best players at naniniwala ako na ito na dapat ang simula na mag-adapt tayo ng globalization. Kung iisipin mabuti, hindi natin kaya na wala yung ibang breeds kasi ang ating basketball scheme humihina. Para naman tayo makasabay, dapat manguha tayo ng mga kagaya nila. Ako personally, gusto nga pure Pinoy ang ating national team pero anong magagawa natin? Hindi natin kaya eh. Iba talaga ang roots nila. Buti nga tayo, meron pa tayong Justin Brownlee na kahit ni isang patak ng ating lahi wala. Pero lumalaban ng may puso para sa ating bansa. Tapos ngayon, nasuspend pa. Ang importante, malapit ng kanya pagbabalik. Kung siya ay una man nating makita sa Dubai tournament, ibig sabihin, pwede na rin siya sa Ginebra, diba? Sana naman mas paiklian pa ng FIBA ang days of suspension niya para mas maaga pa siyang makabalik sa court. Tara, next update tayo. Alam nyo ba na nag-aalsa na ng mga Pinoy fans sa Korea, pati mismo mga Koreano kay Unwaku na tumula kay Renz? Siyempre, si Unwaku hindi naman Koreano, pati mga Koreans kumakampi talaga kay Renz. Alam nyo ba na nagsagawa pa ng rally ang mga Koreano bilang paghayag ng suporta kay Renz? At ang kanilang sinisigaw, ban for life na dapat ang import na si Unwaku. Hindi nga naman katanggap-tanggap ang ginawa niya. Tsaka kita mo talaga na sinadya niya para hindi makuha ni Renz at ng anyang ang ball possession. Grabe naman ang import na yan. Okay sana kung di masyadong masama ang tama ni Renz, kaso nagkabali-bali talagang spine. Tapos ang payat pa ng katawan ni Renz. Kita naman yung masyadong slim type si Renz, tinulak pa sa ere. Syempre ang sasabihin ni Unwaku, hindi naman niya sinasadya. Parte lang naman ng game, tapos sasabihin pa niya na yung bola lang talagang after niya. Ganon talaga ang laging sinasabi nila para hindi maparusahan ng malubha. Sa palagay ko, kapag itong reklamo ng mga Koreano umabot sa Commissioner's Office ng KBL, siguradong mangyayari yung ban for life niya. Ang alam ko lang kasi, pinabayad siya ng 3 million won. So sa ating Philippine currency niyan, mga nasa 127,000 pesos lang yan. Kaya dadagdagan pa ng possible suspension ng sanction niya. Mukhang ipapanamnam talaga ng KBL ang kaparusahan kay Unwaku. Bilang request din ng mga tao, may nagsasabi nga na marami daw umiyak sa nangyari. Kung sabagay, ang injury ay parte ng laban. Si Renz ngayon ay nasa special care sa ospital at under operation na rin. Saka na sila maglalabas ng resulta kapag may malaking progress ng operasyon, kaya si Renz ay hindi pa makuha na ng pahayag.